Praise the Lord. Inaanyahan po ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpa-umpisa po sa ating gawain. Amen. Excited na po ba tayong magpuri at magpasalamat po sa ating Panginoon? Amen. Sige nga po, pumalakpak po ang excited na magpuri at nagsasama-sama, O Lord God, upang kami ay magpuri at magpasalamat sa iyo. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Tunay nga po katagpuin mo ang bawat anak po, Panginoon, na patuloy na nauuhaw, Panginoon, sa iyong mga salita. Na Lord, sa umagang ito, we declare victory. We declare, Panginoon, na ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan dahil sinabi mo sa iyong salita, dalawa o tatlong naghahatipon sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. And Lord, ngayon pa lamang po nang mag-uumpisa mo ang aming gawain, O Lord God. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay naririto sa aming kalagitnaan. At patuloy, Panginoon, na kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Hallelujah, Jesus! For you are great, O Lord. Hallelujah! And you deserve all praise and honor. Hallelujah, Jesus! Hallelujah!
Oh Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tuloy nga po, Panginoon, ang napakasarap magpuri ng sama-sama, Panginoon. Pakasarap po, Panginoon, na patuloy na mag-alay sa iyo ng mga papuring awit na nagmumula po sa aming mga puso. Lord God, patuloy po namin aalalahanin ang iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Hindi po, magsambit po tayo ng salita para po sa ating Panginoon. Magsambit po tayo ng mga papuwi para po sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
nagkakasama-sama at nagtipong po ang mga anak sa lugar. Hindi para po natutuhan kung ikaw ay parangalan. Sambahin, pasalamatan, at ikaw ang sa amin na nagpuprovide na lahat namin pangalaman. Salamat po, Panginoon, sa iyong kataktaan. Hindi mo pinababayaan, Panginoon, ang iyong anak. At sa oras dito, alam ko po, dahil sa kasamang maraming salamat. At patuloy, Panginoon, kataluloy po, ang hinaing ng puso ng Panginoon. Salamat po. Sa oras na ito, katawan mo, Panginoon, nakikita mo ang mga puso. Ano ba po ang ikinanda mo, hindi ka magpala sa bawat isa. Mga ba'y kasalanan, kulang, mga bagay na hindi namin ginawa na dapat ay ginawa namin. Dapat mo kami mo. Patuloy mo kayo sa iksikin mo ang puso ng bawat isa. Church na sa God, linisin mo po ano ang karumihan sa ating mga puso. Hinahangin po namin pangako mo sa pagkakalay. Kung may papahayag na mga natin ang kasalanan, ikaw ay kapalantahan. Kami patatawarin, ilinisin sa natin ang kasalanan. Panginoon, salamat. Alam po kami doon. Pinatawad mo na. Panginoon, Panginoon, linis mo po ang aming puso, ang aming bibig, ang aming isip, ang ating mong pagkatao. Ang buhay na ito, Panginoon. Pagkakasin ka. Mahal mo. Panginoon, dalangin ko rin po. Pagkasahan, Panginoon. Nanin magmumulay ko namin ang kapag-pagkalaan. Ikaw po, Panginoon, magintay ka ng kalakasan. Ikaw, Panginoon, maraming sa miskin sa ating mga buhay. Panginoon, sa oras na ito. Hindi mo po mamingit ng hilina. Hindi mo po ang mga anak mo nagtulpay-pay. Ang problema, mga alalaki. Lord, salamat po kami. Nawa, sa ito, Lord, Panginoon. Sasaguin namin, alam namin, lahat, lahat, mga problema, ang bagay, Panginoon, si Krishna sa aming buhay. Salamat po. Pagkagitin ko naman, Panginoon. Pamataas ka, maraming salamat. Salamat po. Salamat sa buhay ko. Salamat po. Salamat. Thank you. Okay. Lord, panalangin. Tayo, dahil makalimutan ng Diyos. Salamat at malangay na ito sa matin ng Diyos sa atin. Kasama ka na sa atin sa kasama ka natin. Pero bang kalagayan natin? Ang dito ngayong buwan na ito, I am returned. Good for eternity. Pagkanda po. Kaya po ang tapuan nito ay tungkol po sa pagkiling charge ating pinaka. Pagkatano, parang patigyan. Spiritual na patigyan ng ating buhay. Pamagat ko nito ay charging your spiritual battery. Tingnan po muna natin ang verse. Doon po sa Mark chapter 6, verse 30. Dahil po doon, the Bible says that the apostles gathered to Jesus and told him all the things they have done and taught. Sabi po ito, ang mga disipulo po, sila po ay kinumisyon ng Panginoon. Nagpaaral sila, dalawa, siguro sila, papalang yung demonyo, nagpapagaling may sakit. At kung bumalik po sila, sinabi po nila lahat ng mga alaga nito, ang ginawa nila. Pero ito po ang reaksyon ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon, but what was Jesus' reaction? Sabi po ng Panginoon, and he said to them, come aside by yourself to a deserted place and rest for a while. For there were many coming and going. They did not have even time to eat.
So they departed to a deserted place in the boat by themselves. Nakita po natin na naging abala po yung mga ito. Aral, kanyang may sakit, pagpalay ng demonyo. Kung gabi mo mali, akala nila, marami pang Diyos ng Panginoon sa kanila. Balik hindi po na-expect ng Panginoon sa kanila. Yung ng Panginoon, sige, magpahinga na kayo. Diba? Parang sa atin po kasi, pagka maganda ang takbo ng mga activities natin, parang tayo na natin ako. Pero kung nalilimutan natin yung activities ng tuloy, nakakalimutan po natin na bilang mga Kristiyano, ang ating po pagkikayang Ano po tayo lahat, aking natin ang pag-aaral sa Diyos, ang ating buhay. Bali, tandaan nyo, mas kailangan ng Diyos ng ating po. Mas kailangan po ng Diyos tayo. Tamang ang Diyos po gusto maging abala tayo sa ating spiritual pamumuhay. Subalit tandaan nyo, gusto po ng Diyos tayo nakanig niya. Niligtas tayo ng Diyos, hindi para sa mga activities na kung ano. Nung tama po yan, subalit mas mahalaga sa Diyos yung ating pong pakikipag ay ngayon po kanya. Kaya sabi ng Panginoon, magpahinga kayo. Manap kayo ng lugar na kung pwede kayong magpahinga. Sabi pa rito, kahit na anong klaseng spiritual activities meron tayo, huwag natin kalilimutan na ang tungkulin natin makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Dalas yung activities natin minsan naabala yung ating pakikipag-niig sa ating Diyos. Alam natin na mas mahalaga na makuha natin ang experience natin sa Panginoon, makanig natin siya kaysa po sa ating mga activities na siyang nagiging dahilan, kaya po tayo ay nangihina. Sabi dito, but the place is not suitable for so many people going in and coming, and even there's no time to it. Kung po sila ay natusan ng Panginoon, nakita po sila ng mga tao, sumundan natin yung verse, nakita natin na hindi sila nakapagpahinga. Kasi sumundan sila ng mga tao, kaya sabi ng Panginoon, humanap kayo ng lugar na po. Sa atin po recharging ng spiritual battery, napakalaga po na meron tayong nilalagay na oras, na tamang lugar, tamang pakikipag-relasyon. Kailangan po natin yan at mamaya isa-isa po natin yan. Ano po ba yung power ng battery? Ilan po muna natin. Yung mga motor dito, alam naman natin. Yung motor natin, pagkamahina ang baterya, kahit na bags pa ang makina nito, hindi po ito makakamabangan. Kaya nga po lahat po ng makina na may baterya, mga motor, meron po yung alternator. Ano po yung alternator? Ito po yung patuloy na nagsusupply ng lakas doon sa baterya. Kailangan po ng baterya yung alternator, basta ganun, hindi siya maubusan ng lakas. Ganun din po tayo. Kailangan natin ang alternator spiritually upang hindi maubos yung lakas natin. Huwag natin sabihin tayo malakas ngayon, hindi tayo lima. Kailangan po natin po. Hindi po cellphone, yan, mga cellphone kayo. Pagka po nagpula na yan, o nakita yung guhit, isa na, kailangan po i-charge yan. Pagka po naubusan ng charge ng cellphone, napakahirap na po i-charge niyan. Alam ko, meron ko naalala ng cellphone ako, naubos ko 0, no? Talaga ubos na ubos. Alam niyo po, halos maghapon ko pong charge bago po nagkaroon ng charge. Ganun din po sa atin. Pagka po naubos ang spiritual battery natin, ang sagot tayo sa Diyos. Mahihirapan po tayo na ma-recharge ito ng mabilis. Sabi dito, kapag mahina po ang baterya at ito ay meron cellphone, malaki ang consequence ito. Minsan may mga emergency, hindi mo alam. Kasi pag mahina na, patay ng baterya mo, ano yung sagot na? Hindi ka naman lilis. Hindi ka makontak,
wala ka na ano sa ibang mga kasamahan mo. There is danger when you get the point that you use up your spiritual battery. Doon din naman, pag yung ating spiritual na battery na use up na, ubus na, delikado po yan. Kaya mamaya ay pag-aaral natin kung paano ba natin ito i-recharge. Sabi dito sa Proverbs 20:29, the glory of the young is their strength. Yan mga kabataan, siguro sigla kayo bilang mga active kayo. Subalit tandaan nyo, sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 30 to 31, we see that the youth may be handle of energy but they can exhaust their strength. Pwede po sila manghina. Sabi po sa 40:31, even the youths will become exhausted and the young men will give up. But then, those who wait upon the Lord will find new strength. They will fly high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tayo po, kahit kabataan ka, kahit na ikaw ay isang mature, kahit na ikaw ay malakas, na Kristiyano, spiritually, iyak na siya po. Pag hindi nyo nakakagpo ang Panginoon, dahan-dahan, manghihina po kayo. Naalala ko itong pandemic na to, alam ko po, napakaraming Kristiyano ang na-discharge. Hindi po nakakagahan ng kanilang pasigyan. Sapagkat yung mga dati activities, dating mga bagay na inaatila natin, nawala po. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, dahan-dahan, nagkakaroon na tayo ng activities, nagkakaroon na tayo ng pagsasama-sama, fellowship. Kaya po alam po na dahan-dahan po, marirecharge tayo at muling babalik ang sigla natin bilang mga spiritual na tauhan ng Panginoon. Sabi dito, if you can be exhausted, the old has no excuse and hindi nila pwede pagyabang ang kanilang lakas. Wala po tayong pwede pagyabang. Everybody can be exhausted. Lalo na po yung mga natungkulan. Lalo po sila nga prone kasi sila po yung manghina. Kaya po akala natin natin sa kanila, malalakas sila, hindi nyo alam na hindi natin po ang mga may natungkulan. Kailangan din po nila magkaroon ng recharging. Paano nga ba recharge yung ating spiritual battery? Simple lang po ito. Alam pong marami sa atin alam na ito. Diba? Sabi nga, paalala sa way gamot kung nakakalimot. Alam niyo po, nung aking tungtong pinag-aralan, ako ang unang-unang na-recharge. Kasi po lahat ng sinasabi dito, ginawa ko lahat, na-recharge ako. Kaya po alam ko na pag ginawa niyo lahat ng pag-aaralan natin, ma-recharge kayo. Magugulat kayo, may iba ang pananaw nyo, may ibang kilos nyo, may iba pagtingin nyo sa inyong sarili, at malalapit kayo ng sa Panginoon. Paano nga ba? Una po, feed yourself daily with the Word of God. Simple na po. Araw-araw po, kailangan, kung bakit tayo kumakain, ganun din po, salita nito. Araw-araw po natin kailangan ito. Sabi nga sa Matthew 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kapag hindi natin po nag-regular feeding tayo sa salita ng Diyos, madali po tayo matutokso. Diba? Dahil po sa Psalm 119, verse 11, kapag tinago daw po natin ang salita ng Diyos sa ating puso, hindi tayo magkakasala. Kaya po kailangan po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Alam po, ang Panginoon, ano ba ginamit niya nung pinukso ng Diablo sa bundok? Dito ba salita ng Diyos? Kaya ang pagtagumpayan niya ang lahat ng temptation niya. Ganon din po tayo. Kung kailangan ng Panginoon ang salita ng Diyos upang mapagtagumpayan ang lahat ng laban niya, ang tukso ng Diablo, lalo na po tayo. Kailangan po natin yan. Sabi dito, to be nourished spiritually, you need the Word of God. Hindi po natin kailangan junk. Maraming mga Kristiyano, junk food, junk word ang kinakain. Hindi na lumakas kayo, magugulat na kayo, malnourished pala kayo. Ang salita lang po ng Diyos talaga ang magbibigay ng tamang nutrisyon sa ating buhay spiritual. Marami po tayo nabasa, napapakinggan, bisa na natin lumalakas tayo, hindi nyo alam, nalalayo kayo sa Diyos. Yun po yung mga junk o salita na nakita natin sa paligid. Kailangan po, we must read, meditate,
and study and confess the Word of God. Upang ito po ay pumuno sa puso natin. Hindi basta babasahin lang. Babasahin, pag-aaralan, meditate, at i-confess natin. Napakalaga po ng confession. Diba, meron sa Bible na verse, kapag sinaya mo sa bundok na yan na mapunta ka sa dagat, mapupunta yun sa dagat. Kapag naniwala ka, doon sa sinabi mo. Yun po ang power ng confession. Kapag kinonfess natin ang salita ng Diyos, ito po yung magre-rema sa ating puso. Hindi na po natin ito malilimutan. At sa tuwing tayo po ay nalalagay sa panganib, ipapaalala ng Diyos sa atin ito, magkakaroon tayo ng lakas. Lahat sa mga tukso ng kaaway. At pagka po nagkaganon, sabi ko sa Romans chapter 12 verse 2, hindi na tayo nakukonform sa mundong ito. Matatransform tayo. Napakalaga po ang salita ng sa atin. Yung po ang una, we must feed on the Word of God daily. Pangalawa, ano po ito? Invest your time in personal prayer. Kailangan po, meron tayong oras sa pananalangin. Hindi po yung hahanap ka na ng libreng oras, yun na. Hindi yung makasingit ka na kaprasong wala kang ginagawa, doon ka na mag-pray. Okay, di po, pero iba po yung nag-i-invest ka ng oras sa pananalangin. Napakalaga po ito. Ako po, ang investment ko po, pagka po madaling araw, nagigising po ako lagi ng alas 3. Minsan mga bagay ng alas 4. Talaga po napakasarap na pagka ikaw ay nanalangin sa Panginoon, meron ka sapat na oras, wala kang iniisip, walang gumugulo sa isip mo. Kapag po kayo nanalangin ng gano'n, magugulat kayo ang lakas ng espiritu na buhay mo. Magugulat kayo lahat ng mga bagay na mali sa buhay mo, papaalala nyo sa iyo sa sabihin ng Paul, ang simya, samantalang kung hindi ka nanalangin, hindi mo yung naaalala. Natatakpan ang alalahan mo sa buhay. Pero pag ikay nanalangin sa Panginoon, maagulit kayo. Kapag wala pong abala ang panalangin nyo, nag-invest kayo ng oras, lahat ng mali sa buhay nyo, sasabihin na Diyos sa inyo. Upang matuwid ang spiritual na pamumuhay. Apakalaga po nito ang ating pong prayer time. Sabi nga, more prayer, more power. Magkakaroon tayo ng lakas upang labanan ng temptation kung tayo po'y nananalangin ng tawag sa ating mga puso. Huwag natin hintayin na magkaroon pa ng trouble bago tayo manalangin, bago tayo magbigay ng panahon. Maraming tao, maraming Kristiyano, pagka tayo pamumuhay, pasundot-sundot na yung panalangin lang. Pero pagka may problema, nagbibigay sila ng oras sa Diyos upang makuha nila yung tugon sa mga problema nila. Huwag natin hintayin, magkaroon tayo ng problema pa. Gumawa na tayo ng oras upang sa ganun mga panalangin tayo. Totoo po yung pagka may problema talagang sobra na marugdog ang panalangin mo. Naalala ko 3 weeks ko, kapag yung operahan, sobra po marugdog ang panalangin namin. Bakit? Hindi pa rin sinaoperahan. Hindi ko alam kung ano ang problema. Ngayon po ang problema naman, okay na sana lahat. Yung pong doktor na o-opera, wala. Ayaw lang pong operahin nung doktor na nandun sa Gunoy kapag opisiya daw nila yun. Kapag pasyente ng isa, hindi nila pakikilaman. Pero lalo paano kung kailangan, hindi pa rin nila pakikilaman. Pero yung po patakaran nila. Kaya po, pinababalik pa ulit yan. Minsan kasi ang Diyos, pagka tumatangay tayo sa panalangin, meron siyang pinahihintulutan na trouble sa buhay natin. Upang mabalik yung pananalangin talagang marugdog na pananalangin. Gusto ng Diyos yun eh. Kaya minsan, ikakaroon tayo ng mga problema hindi natin maisip kung anong solusyon. Yung pala yung pananalangin ng gusto ng Diyos na gawin natin. Kaya kung natin hintayin, magkaroon pa ng trouble. Manalangin na tayo, magbigay tayo ng oras sa pananalangin, upang sa kanon, hindi tayo magkaroon ng dapat ng mga advent sa buhay, upang sakali magkaroon tayo ng lakas sa pananalangin. Sabi po sa 1 Samuel 2:9, wala pang monitor. Hindi lang po. Sayang po itong verse. Maganda po ito. Sa Psalm chapter 33, verse 16, maganda po itong verse 3. Psalm 33,
verse 16. Bilang po sa 33. Ito lang na lang monitor. Tapos simulan ko na pala. Psalm 33 verse 16 to 17. Sabi doon, no king is size of his army. Wala daw pong hari na daraligtas dahil sa malaki at marami siyang tauhan, marami siyang sundalo. No warrior escaped by his great strength. Wala daw pong mandirigma na nakakatakas dahil sa lakas niya. A horse is a vain hope for deliverance. Hindi daw po tayo pwede umasa kung meron tayong maraming mga kabayo na pwede magtakas sa atin. Despite all its great strength, it cannot save. Ibig sabihin lang po, kung tayo po'y mananaman sa lakas natin, sa talino natin, sa kakayanan natin, at iisipin natin, kaya ko na yan, hindi na ako mananalangin. Kaya ko na yan. Doon po tayo mabibigo. Isa pagkamalit na problema sinosolo na natin, hindi natin sinasama ang Panginoon. O kung gano'n, sa lahat po ng problema, dapat dinudulog natin sa panalangin. Sapagkat ang Diyos lamang po ang tunay na nagbibigay ng tagumpay sa buhay natin. Huwag tayong malangan sa sarili natin. Diyan tayo natitiso, diyan tayo nalalaglag. Yung mga simpleng desisyon, mga simpleng gawain na basta-basta lang natin ginawa, wala tayong konsultasyon sa Panginoon na nakita nyo. Isa pumapaltak, doon pa tayo pumapaltak. Ako po sa pagtatrabaho ko, pagka po, bago ako pupunta sa Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom. Kaya po yung mga bagay na nakakita ko, gagawin pa lang nila, nakakita ko na, mali yan. Hindi maganda ang nangyayari. Kailangan po natin ng wisdom ng Diyos sa lahat ng desisyon po ng buhay po natin. Sabi pa rito, less prayer, the greater you fall into temptation. Naalala niyo ba ang mga agad si Peter at saka si John, sinama sila ng Panginoon, nang nanalangin ito sa natin ng Gethsemane. Ano ang payo ng Panginoon sa kanya, sa kanila? Sabi na, manalangin kayo upang hindi kayo mahulog sa tukso. So, ang panalangin po, ang susi, upang makayos tayo sa buhay ng kaaway. Kaya po napahalaga ito. Ang diablo po, nag-aantay lang yan. Yung tempo, upang mahulog ka sa tukso. Huwag kang makipaglaro sa tukso. Ito, ganyan ng mga Kristiyano, nakikipag-ulit, kaya ko yan, paglaro. Ito, bigla ka na lang mahulog. Diablo, gusto niya, naglalaro ko na apoy, hintay lang niya, mapapasok ka. Tayo po sa 1 Corinthians 10, 12 to 13, maganda rin po ito. 1 Corinthians 10, 12 to 13, sabi dito, so if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure. Paano tayo bibigyan ng Diyos ng daan para makaiwas sa tukso? Kung hindi ka naman nakakatanggap. Ito pong verse na to, ito po'y para doon sa nananalangin. Kapag ikaw hindi ka nananalangin, hindi ka nagbibigyan ng panahon sa Panginoon sa pananalangin, yung tuksong dumarating sa iyo, paano mo maiwasan? Hindi ka natutulungan ng Diyos. Dahil hindi mo natatanggap ang tinig ng Diyos upang maiwasan mo ito. Kaya po mahalaga yung pananalangin. Maging titig malakas kayo. Maraming pong tukso habang sa inyo. At yak po, kapag hindi kayo nagpatuloy sa pagbigay ng oras sa pananalangin, magugulat na kayo. Bigla ang magugulo. Mahalaga po yun, invest your time in personal prayer. Pagka po madalang tayong manalangin, siguro na ito, na-experience nyo, lalo yung mga nanay, pag madalang kayong manalangin, nag-awang nyo ng sweldo ng mga Christian nyo, pinakabahan na kayo, makakulang. Diba? Pero kapag may panalangin bago dumating ang sahod, magugulat kayo, ang panalaw nyo mukhang kasya ang sahod. Kapag nandun kayo ng pasasalamat, makikita nyo, kasya. Dati po, miss ko, pagka binigyan ng sahod, yan lang,
Yun lang. Kaya po nangyayari, yun nga lang, medyo kinakapo. Pero ngayon po, pag bibigyan ko sahod, kahit pagkano, salamat, puro salamat. Positibo na po ang pananaw niya. Kaya po, awa ng Diyos, hindi naman kami nagigipit. Hindi naman nagbago yung sahod ko, pero hindi kami nagigipit. Bakit? Sapagkat nandun yung pagsalamat. Ganun po dapat. So tayo po ay nananalangin dahil wala tayong pag-aalala. Wala tayong inaalala, pupulangin tayo, wala tayong inaalala, magigipit tayo sapagkat nakakita natin ang kamay ng Diyos ay tumutulong sa atin upang tayo po ay nagtagumpay sa ating pong buhay. Sumunod po. Pangatlo, live a life of worship and thanksgiving. Dapat po ang buhay natin, buhay ng pagpapasalamat at pagsamba sa Diyos. Paano naman ako sasamba sa Diyos? Trabaho ko. Ano niyo po? Kaya natin gumawa ng dalawang bagay masabay. Kung nagmamaneho ka, pwede ka mag-worship sa Diyos. Hindi naman kailangan na may tugtugan para masamba mo ang Panginoon. Hindi naman kailangan yung mga orkestra na yan para makasamba sa Diyos. Gusto ng Diyos yung puso mong sumasamba sa Kanya. Ang buhay natin dapat, yun niya, nandoon, sinasamba natin ang Kanya. Dati po, nag-bisikleta ako. Yung nag-bisikleta po ako kasi matagal sa bike. Ito motor po kayo, mabilis eh. Yung kayo siguro, bisikleta na lang ako eh. Ano po, nung nag-bisikleta ako, ang trabaho ko malalayo, habang nagbabike ako, lagi akong sumasamba sa Panginoon. Makanta ko, pinupuli ko siya. Ganun po ang ginagawa ko. At ang nangyayari po, nagiging maayos yung biyahe ko. Inaalala ko eh, ewan ko nakwento ko na sa inyo. Sa Manatal po, nagtrabaho ko, malayo din ko dito yun, Manatal, Pangiti. Nagbabike lang po ako. Habang nagbabike ako, andun po yung aking pagsama sa Panginoon, pagkanta, hanggang sa pagdating sa trabaho, ano pa rin, pagtapos, ang kami po ay gumagawa na, pinapakla sa akin yung isang bodega pong luma. Ano na, puro agil na, talagang babagsak na. E di, konting tulak lang, babagsak na. E di yung kasama ko, pira dito, pira doon. Pero alam niyo po ba, may sinabi yung Panginoon sa akin, dahan-dahan. Tingnan mo yung lata ng ng biskuit. Pero kung lata ng biskuit na kinakalawang. Sabi ko sa aming babaklas, sandali lang. Tingnan nga natin naman yan. Binuksan ko po yung lata ng biskuit. Ano yung po ba laman? Granada po laman. Kung ito po yung aming pinagpatuloy ng kabaklas, eh di gano'n po kami kasi luma na rin ito natin. Baka po pagpagsak, matanggal yung payment, sabi po yun. Kaya po lumalaman ng may-ari, pinagalitan yung anak niya. At bakit nagregay doon, ng Granada, ipinababaklas na nga. Sabi ng anak, nalimutan niya. Pero alam niyo po ba ang susi doon? Doon konektado sa Diyos. Kapag ikaw'y konektado sa Diyos, ano bang pangamin? Magugulat kayo, ang Diyos ang magsasabi sa inyo, ay pangamin. Bibigyan ka ng daan upang hindi ka masaktan. Tandaan niyo po, ang buhay natin, buhay ng pagsamba sa Diyos. At habang sinasamba natin ang Diyos, magugulat kayo, natutuhan Diyos sa atin. Sabi nga po sa Nehemiah, chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is your strength. Kapag natutuwa po ang Diyos sa atin, yun ang lakas natin. Habang tayo sumasamba sa Diyos, malakas tayo. Bakit? Tayo natutuwa ang Diyos. Great. Pares po ang ating buhay ay buhay ng napakalaga po kasi na malakas ang Kristiyano sapagkat hindi tayo matatalo, maluluping ng kaaway. Kung tayo po laging malakas, laging po recharge yung ating pong baterya. Alam po, naalala ko yung si Silas, saka si Pablo, nagpunong po sila, tinulong sila dahil sila yung nangaral ng salita ng Diyos. Ibig na sila yung manghina, ang nagawa nila, sumamba sila sa Diyos. At ano ang nangyari? Tuwa ang Diyos nang himala sa kanila. At sila po ay hindi nanghina. Pagkos, sila po ay naging masaya, masigla, dahil niligtas sila ng Diyos. Ganun po ang nangyayari sa tao. Ang buhay ay buhay ng pagsamba. Tandaan nyo, tayo po noong unang mga panahon ang tawag sa atin, mananambahan. Tayo po ang sumasamba sa tunay ng Diyos. Kailangan po tayo, natawag natin Kristiyano, dati po, mananambahan tayo. Tayo po ay worshiper
ng Panginoon. Pangapat po, speak or pray in tongues from time to time. Isa ba? Ganun. Nakakahiya naman yun. Kasi po, siyempre, praying or speaking in tongues nakakahiya. Pero pwede po kayo mag-speak in tongues sa inyo. About nasa loob nyo lang. Hindi po maraming na iba. Bakit po mahalaga ito? Ito yung pagsasalita o pananalangin sa ibang wika, kung sinasabi nyo, hindi ko naiintindihan ng Diablo, kaya hindi niya ito nakakata. Diretso po ito, pumupunta sa luklukan ng Diyos. Kaya po ito ay napakabisang pananalangin. At tandaan nyo, yung nagsasalita sa ibang wika, ang pinalalakas yung kanyang sarili. Kaya po, pag tayo ay sanay dito, from time to time, mag-i-speak tayo sa ating sarili, magugulat kayo. Parang sumisigla ang buhay nyo, nawawala yung pagod, nawawala yung anxiety nyo. Sapagkat ito po'y susi para mapalakas ang spiritual nyo pamumuhay. Kahit na anong ginagawa nyo, kaya nyo mag-pray din ta. At higit sa lahat, kung meron pa kayong pananalangin, ang solo nyo, manalangin po din ta. Mahalaga po ito sapagkat diretso po ito nakakapasok sa trono ng Diyos. Panlima, regular retreat with God. Yan. Magbigay tayo ng sapat at tamang panahon upang i-recreate natin ang ating sarili. Tingnan natin kung ano ba ang development natin bilang Kristiyano. Tingnan natin kung nasaan pa tayo mahina, kung ano ba ang kalakasan natin. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na gusto ng Diyos na pagbuhin natin. Paano natin magagawa yun? Mag-retreat tayo sa Diyos. Pwede po yan kahit tayo lang mag-isa. Hanap kayo ng oras, tamang lugar, at siyasatin nyo, evaluate nyo yung sarili. At makikita nyo, maiwawasto yung mga bagay na hindi dada sa inyo. Bakit? Sapagkat ang magwawasto niya ay ang Diyos, nakausap mo habang ikaw ay retreat. Kaya po, ano ba na maya-update sa inyo ng Diyos para po sa kapatid? Hindi po kayo mabibigo kapag tayo po ay nagre-retreat sa piling po ng Diyos. Bakit? Sabi po sa John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Kaya kailangan lagi nating makapili ang Diyos. Kapag nag-retreat, magugulat kayo ang manyo ang Diyos. Mararanasan niyo siya personally. Kapag yun po yung tinakda niyo sa inyong sarili. Kaya ang Diyos alam niya yung mga plano natin. Pagka plano tayo, nag-retreat tayo sa Diyos, alam niya yun, kakatagpuin niya tayo. Sapagkat pinagdaanan ko siya ng oras at panahon. Pangalan po, kung pinalaman po, attend spiritual refreshing program. Yan. Dapat po, huwag natin kalilimutan yung mga programa, spiritually. Ikatugyawa ngayon, huwag natin kalilimutan. That's why po sa Hebrew chapter 10, verse 25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Huwag po natin kalilimutan. Alam niyo po ba, yung mga spiritual na program, isang pinapalakihin yan eh. Isang attend ka ng Bible study, bagulat ka, na-repress ka. Isang attend ka lang ng prayer meeting, na-repress ka. Hindi po palakihan. Ang Diyos po, hindi naman ko malaki doon sa nagpupunta. Madalas nga po, meron siyang spirit small voice doon sa maliliit na pagtitipo na naranasan ng marami. Kapag doon po sa malakihan, medyo masyadong marami ang program, hindi makakilos ang Diyos ng totohanan. Pero doon po sa mga maliliit na programa, kasinsir, paglawit sa Panginoon, magulat kayo, lang kayo na religard. Kaya po ito natin kahayaan na pampalampas natin ito. God is not always in a great and strong wind or earthquake or fire. He is often in a still small voice. Kala niyo si Elijah, kinausap sa Diyos, akala niya nasa hangin malakas. Wala.
Nung lumindol, akala niya nandiyan ang Diyos, wala. Nung bumagyo, akala niya nandiyan ang Diyos, wala. Pero nung humihit ang bayan ng hangin, hindi niya narinig ang Diyos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ko palakasan ang mga programa. Ito po ay nasa motibo ng programa at ito po ay nasa mga programa ito. Pag ito po, invest time in prayer and fellowship with spiritually vibrant believers. Kailangan po ang fellowship natin tuway, active. Pagka po tayo mahina, tapos pupunta tayo sa fellowship na mahina natin, paano tayo lalakas? Hindi po tayo lalakas. Tingnan nga ito ng Revelation chapter 3, verse 1. Revelation chapter 3, verse 1. Sabi po doon, to the angel of the church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven Spirit of God, the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Yan po, maraming Kristiyano ganyan. Ang ganda na rin kasi nila. Alam mo, talagang medyo spiritually sila. High, o kaya masyadong silang banal. Pero, ang Diyos lamang po ang hahatol sa isang tao kung siya po talaga ay spiritual o hindi. Sabi po dito, I know your deeds. You have the reputation of being alive, but you are dead. Meron po mga tao pero tayo man po, sa buhay natin, huwag nating pansinin yung sinasabi ng iba sa atin. Isa sasabihin ng iba, wow, napaka-holy mo naman, wow, napaka-spiritual mo naman. Huwag tayong padala sa gano'n. Hayaan natin ang Diyos ang pumuli sa atin. Okay lang, sabihin nila, pero tatanggapin sa puso niyo. Sapagkat tama nga kaya, matisip kayo, akala nyo, matatag na kayo, hindi pala. Iba pala sinasabi ng Diyos o sinasabi ng tao. Sa akin maraming nagsasabi, gano'n. Lalo sa trabaho ko, kasi pero sabihin nila, pastor, gano'n. Hindi ko yung tinatanggap sa puso ko. Kasi po, ang hinihintay ko, yung salita ng Diyos, yung pagpuri ng Diyos, yung pong approval ng Diyos ang kailangan natin. Kaya mo dapat, doon tayo lalapit sa mga tao na vibrant, alive, nakita natin ang kanyang bunga, bunga ng kanyang pagiging spiritual. Huwag po tayo pupunta sa mga tao na mahina tayo. Sapagkat lalo po tayo hihina. Pangalan po, B, don't be surrounded yourself with spiritually dead people. Ito po yung nasabi ko. Huwag tayo magpapalibot sa mga tao patay spiritual. Sigurado po. Ang kaya yung baga, pag nag-iisa yung baga, dagdagan mo na maraming uling, hindi po magtitingin si ba ang uling, patay yung baga, mag-iisa. Kaya po huwag tayo magpalibot sa mga tao patay spiritually. Tayo po ay hindi lalakas. Sila po'y parang mga fire extinguisher. Yung kakapraso nating lakas, papatayin pa nila. Kaya po pipili tayo para sila mga toxic people. Naalala ko yung turing pastor, mga toxic people. Ibig na namas ka, ibig na sumigla ka, nanghihina ka. Kaya po, napakalaga po ito. Sabi po sa Luke chapter 9, verse 16. Sabi ko lang po. Luke chapter 9, verse 16. Sabi po dito, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Wala kang pakialam sa mga taong espiritu ni Dead. Kailangan natin, magpatuloy tayo bilang mga Kristiyano, ipangaralan natin kung paano mabubuhay ang mga tao sa piling po ng Diyos. Wala tayong pakialam sa kanila. Huwag natin hindi natin sila minamahal o hindi natin sila nitindi. Pero huwag tayo magpa-apekto sa kanila. Kapag sila po, delikado sila maka-apekto sa atin. Lalo tayo manghihina pagkatapos sila ay atin po hinayaan na nakasama tayo sa kanila. Pag siya po, ang huli, create time to rest. Pinakamahalaga. Kailangan po nagpapahinga tayo. Hindi ko ang ginagawa may spiritual program
o ang mga activities mo spiritual, hindi ka magpapahinga. Kailangan po natin ang pahinga. Kung ang Panginoon sinabihan yung mga alagay niya magpahinga, lalo naman tayo, kailangan po natin magpahinga. Huwag namang sobrang pahinga. Masama naman po yung sobrang pahinga. Kaya katulad ng pahinga kung pagod ka. Kung di ka naman pagod, hindi mo kailangan pahinga. Ito. Ibig ko sabihin, kung wala kang gano'ng activities, ano dapat mo yung pahinga? Kailangan po, ang sinasabihan ng Diyos na magpahinga, yung po may mga gawain. Yung po may mga katungkulan. Yung po mga abala sa kaharian ng ating Diyos. Yung po ang inuutosan ng Diyos magpahinga. Kaya po napakalaga na tayo pinagpapahinga. Tayo pinagtatrabaho, physically, kailangan din po natin ang pahinga. Pag hindi tayo nagpahinga, mag-drain yung ating spiritual strength. Di ba sabi ng Panginoon, magtrabaho kayo ng 6 na araw, sa araw sa Kanya. Yun po ang Sabbath rest natin sa Panginoon. Kaya, bilang konklusyon, discipline yourself to recharge regularly your spiritual battery. Kailangan po tuloy-tuloy. Huwag namin hayaan magkaroon ng mga part na mahina. Tuloy-tuloy po dapat. Sumunod po, avoid activities that will vary yourself. May mga activities na hindi ka na makaalis doon. Iwasan po natin yan. Isa, may responsibilidad ka, hindi mo na maiiwan. Iwasan po natin yan. Kasi, sabi nga naman, mabuburo yung kato. Kaya po napakalaga, iwasan natin yung mga activities na hindi na tayo makakaalis doon. Pangatlo, be deliberate and intentional about getting spiritually refreshed, renewed, and revitalized. Maging tayo intentional, gawin natin ito. Huwag natin hayaan mag-antena tayo ng pagkakataon. Tayo mismo gumawa ng pagkakataon upang maipagtutuloy natin ito. Don't feed people while you are dying of starvation. Kung nakakala mong mahina ka, huwag ka muna magpakain, magpalakas ka muna. Kasi starvation na abutin mo. Marami pong tao, panay ang pakain pa rin mo, ay pala sila kung mahina. Delikado po yun. No, if it necessary for you to get away, to get better. Tingnan mo, baka kailangan bakasyon muna, pahinga, mag-retreat ka muna sa Panginoon. Tingnan mo ang sarili mo. Recreate yourself. Napakalaga po nito. Pagkat tayo po lahat na kailangan na patuloy na lumakas yung ating spiritual na pagkakaya. Yun po, pero kung nabasa mo, hindi ko magtatapos. Sa kwento lang naman, pero talagang sapul na sapul yung ating pong pinag-aaral. Ito po yung kwento. Minsan po, nagkaroon ng meeting. Si Satanas, pinulong ng lahat ng kanyang mga sasama anghel. Pinulong niya. Ang sabi niya, pinatawag ko kayo lahat, pinatawag ko kayo lahat upang magkaroon tayo ng panibagong strategy. Sabi niya, hindi natin kayang pigilan ang mga anak ng Diyos sa mag-church. Yan, hanggang kayo. Hindi natin sila kayang pigilan, sabi ng Diablo. Hindi natin sila kayang pigilan na magtipon-tipon para sa ganoon ng palakasan. Pero, kapag sila ay napigilan natin na lumapit sa source ng kanilang kapangyarihan, magtatagumpay tayo. Dahil sabi niya, oras na sila ay makalapit kay Kristo, sa Panginoon sa Kristo, lalakas sila. At pag sila lumakas, yung ating pong lakas, sabi ng mga Japan, yung lakas natin, kaya sirain ng lakas ng magagamit sa Panginoon. Sabi ng mga maruming mga masamang paano po natin gagawin yun? Yun ang tanong nila. Ito ang gagawin natin, sabi ng sasalita, Diablo. Gawin natin, magbigay tayo sa kanila, hayaan natin sila na mamili. Wala na silang gagawin, kundi magpahinga na. At hindi nila maasikaso kung may kanilang tahanan. Ganda, sabi gano'n. At di lamang yun, hayaan natin sila na ma-involve sa mga soul winning. Hayaan natin na masyado silang mapago doon. Hayaan natin silang malulong sa activities na yun at mawalan sila ng oras sa paglapit sa Panginoong Jesus. Tuwa sila. At sabi nila, kapag ito ang nangyari, silang lahat, magkakaroon sila ng distraction sa pagkapit sa Diyos. At pag nagkaganon, magkakaroon sila ng kaisipan na madala yung kanilang
motivation sa paglapit sa bagay na hindi naman ayon sa Diyos. Ano po, sabi ng nakakalimutan na kayo. Babasahin ko lang po. Sabi dito, napaganda po na sinabi dito eh. Sabi dito, kapag sila nagmamaneho, punuin natin ng billboard yung mga kalsada. Di ba ngayon, ganun din. Puno ng billboard yung mga sa super highway, ganun din ginagawa nila. Sabi pa rito, kapag sila pupunta sa mga katulad ng mga Starbucks, pag sila pupunta sa mga coffee shop, punuin natin ang magazine, yung kanilang mga table, upang sa gano'n, mapuno ang isip nila ng puno ng mga bagay. At hindi tungkol sa Diyos ang maisip nila. Sabi nila, hayaan natin silang maakit sa mga sport, sa mga activities, na makapag-lala sa kanila na lumapit sa Diyos. So, sabi dito, ngayon, kapag ito'y nagawa natin, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo na sila Israel sapagkat hindi sila makakalapit sa source ng kapangyarihan. Ang tanong ko sa kwento, nagtatagumpay ba sa ating ang gagawin? Tanongin nyo sa sarili nyo. Nagtagumpay ba ang gagawin sa atin? Marami bang distraction ang ating pong nakaharap araw-araw upang tayo hindi makalapit sa Panginoon? Tandaan nyo, wala pong gagawin. Sabi nga ng tuturo, 24 oras sumahanap ng paraan ng Diablo para tayo pumalansin, maibaling yung ating isip sa ibang mga bagay, hindi sa Diyos tayo nagmita. Naalala ko yung post ni Pastor Totoy tungkol sa cellphone. Sabi doon, ang Biblia, salita ng Diyos, hinahayaan malikatuan, samantalang cellphone, ayaw na lang gastusan. Natawa ko ng tawa doon sa post ni Pastor Totoy. Sabi doon, lagi binabasa ang message sa cellphone. Pero message sa Bible, hindi mo lang binabasa. Alam po, isang totoo yun. Laging cellphone ang hawak natin. Kasabihin nyo naman, yung Bible naman. Ano yun po? Nakatunayan ko po. Ngayon cellphone, kahit may Bible yan. Kapag ikaw ay nag-iisa at babasahin mo yung Bible, alam po, pag naka-internet ka, marami pong lumalabas dyan na kung ano-anong patalastas. Bisan maakit ka, pitin-pitin mo kayo. Hanggang sa tuloy-tuloy, mawawala pagbabasa mo ng Bible, napupunta na doon sa pinindot mo. Kaya kung maraming abala ng cellphone, napakalaga. Kung meron ka libro ng Bible, yun ang basahin mo. Gusto mo rin lang magbasa ng Bible. O kaya kung magbabasa ng Bible, huwag mong hayaan na may internet ka para hindi masingitan ng mga activities na hindi maganda. Mahalaga po ito. Kapag tayong lahat, kailangan natin ma-recharge ang ating buhay spiritually. Sabi nga, I am recharged and prepared for eternity. Bakit ka prepared for eternity? Dahil recharged ka. Pag ikaw po hindi recharged, paano ka maging prepared sa pagbabalik ng Panginoon? Kailangan lagi tayong malakas. Lagi tayong masigla. Sapagkat, sabi nga, glorious church ang kinukunin ng Panginoon. Well, without spot, without blessing. Paano tayo magiging ganun? Kung ang ating baterya mahina. Hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Hindi natin magawa yung mga bagay na gusto pagawa natin sa atin dahil mahina tayo. Kaya kailangan sundin natin yung ating pinag-aralan at magugulat kayo. Mare-recharge ang inyong spiritual na bagay. Kaya po, sa ating pinag-aralan, masunod natin ang Diyos sa inyo yung mga bagay na dapat ginawa o bagay na dapat hindi nyo ginawa. Kaya po mahalaga ito sa buhay ko na. Praise your name, Lord. Sige po, tayo po yung tumayo. Kaya po, ang pag-aaral na ito ay balik-balik para sa atin. Dahil dito, magkaroon tayo ng patuloy na kalakasan spiritual. Kailangan po natin ng physical na kalakasan. Lalo po higit na kailangan natin ng spiritual na lakas. Nais po gawin natin ang awit na ito. Pagkaan nyo, na Diyos lamang kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos at siyang patuloy na mag-aakit sa atin upang tayo po ay patuloy na lumapit sa Kanya at pagkaganon makakakuha tayo ng kalakasan sa ating mga Panginoon. Gawin po natin the power of the love of the Lord, the power of your love. Praises to your name, Lord. Yes, Lord.
Nawa po sa aming mga buhay, patuloy namin gawin ang aming pong napag-aralan ito. Kami po'y maglaan ng panahon sa pag-aaral ng salita, sa pananalangin, sa pakikipag-fellowship, Panginoon, sa pag-attend, Panginoon, ng mga fellowship, spiritual, Panginoon. Kami, Panginoon, ay matuto na sampahin ka, maging buhay na pagsama ang aming mga buhay, na life of worship, Lord. Nawa po, patuloy namin bigkasin ang stinging tao sa pinagkalaro sa amin. At matutuwid po kami, Panginoon, magpahinga kung kami po ay napapagod. Lord, matutuloy po kami na mag-retreat sa piling mo. Kasi ganoon, patuloy namin ma-recreate ang aming buhay. Patuloy namin makita ang mga pagkukulang, mga dapat gawin, mga bagay na gustong gawin namin sa aming pong pag-retreat sa iyo. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, ano po pagkamulang ng mga anak. Kung meron po rito, Panginoon, na ang kanilang spiritual battery, Panginoon, ay andap-andap na. Lord, kilala mo sila. Katulad ko, Panginoon, nakaranas din ako ng panghihina. Subalit, Panginoon, sa katulong ito, pinalakas mo muli ako at nawa, Panginoon. Ang mga anak mo, Panginoon, nakaranas ng kailangan, mapalakas ng salita mo ito. Ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na manumbalik ang lakas nila. Patuloy, Panginoon, matutunan nila ang pakikipag-fellowship sa iyo ng taong puso sa kanilang mga buhay. At nawa, Panginoon, sa kanilang pagbabalik loob, sa kanilang pong paglapit sa iyo ng totohanan, patuloy mo tingin ang kanilang mga karaihan. Ano man po naging ihanda sa buhay nila o patuloy na makalapit sa iyo, alisin mo po ito at palitan mo, Panginoon, ng tamang, Panginoon, pangatwiran, ng tamang dahilan upang sila'y makalapit sa iyo. At alisin mo, Panginoon, ang namagkapos ng kaaway sa kanilang mga buhay upang sila, Panginoon, ay hindi makalapit ng totohanan sa iyo. Salamat po at nawa, Panginoon, sa bawat isang narito. Patuloy mo i-supply ang lahat ng kanilang pangailangan. Ingatan mo sila, Panginoon, sa pagkatalam ko po. Pangako mo, Panginoon, kung 1,000 man ang mabuhay sa aming kanan, 10,000 ang nakita naming nulubuhan, ito'y makikita lamang namin at hindi po ito maapekto sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga pangako. Alam ko, patuloy na ingatan ang bawat isa. At dalangin ko po, patuloy na sila ay patuloy na maghanap ng kalakasan sa piling mo. Matagpuin kanila sa buhay nila sa araw-araw ng kanilang buhay. Salamat po, ito ang panalangin ko sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Ako po tayo, meron po tayo Holy Communion. First Sunday po ngayon. Tuloy na po natin ang Holy Communion. Noon, magmuli tayo kapagpala ng Panginoon. Ano nyo po, sa mong bagay, sasabihin ko, ito pong Holy Communion, ano yun po ba, isa itong paraan ng Diyos. Upang tayo patuloy na palakasin. Upang tayo patuloy na magkaroon ng tunay ng pagmamahal sa Kanya. Sapagkat dito, dinaalala natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Mabasa na ako po ako ng verse. Sa 1 Corinthians 11:23. Tayo ito sa 1 Corinthians 11:23.
you know, for I received of the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabi po, pag alala natin ang katawan, spiritually, physically, emotionally. Kaya po natin yan. Salamat po, Panginoon. Glory to you. Sige po, sabay po natin kainin. Sabi po doon, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Tandaan nyo, ang dugo na ito po ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Sumisimbolo po ito sa dugo ng Panginoon. Dahil sa dugo ng Panginoon na walang bating, walang anumang kasalanan, ang ating po mga kasalanan na patawad po ng Panginoon. Ito ba kayo maligaya? Ang kasalanan natin hindi na inaalala ng Panginoon dahil po sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa cup na ito na mayroon na akong Diyos, sumisimbolo sa dugo. Dahil dito, nagkaroon kami ng kapatawan ng kasalanan, nagkaroon kami, Panginoon, ng panibago, pakikipagtipan sa iyo. At Panginoon, sa muli mong pagbabalik, inaasahan ko po lahat ng uminom sa Diyos na ito, matatagpuan mo na tapat, at kami pong lahat ay makakasama mo sa iyong pagbabalik. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Praises to your name, Lord. Hallelujah. Let's po sa inyo. Praise! Sinaalya ko po na tayo po'y muling tumayo at patuloy na ibigay po sa ating Panginoon ang papuri at pasasalamat po. Amen? Amen! We are in charge! Sino po ba dito ang na-charge po? Amen! Sabigaw nga po, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Napagpala ho ba? Hallelujah. Tunay nga tayo ay sumisigla baka tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Sige po, tanawa po tayo sa ating pong gawain, ang ating pong gawain ng pagbibigay. Nagkakala po ba tayo ang bigay sa ating Panginoon? Amen, hallelujah. Kaya sabi doon, ang unang Korinto, 3, talata 10. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglalagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo pagkat wala na ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nilagay na ni Jesucristo. May mga nagtatayo na gagamit ng ginto, pila o malagang bato. Meron naman gagamit ng kahoy, dayami o pinagkapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Pagkat ang araw na iyon ay nihayag ng apoy na siyang sumubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtatayo nito ay tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog at wala siya ng gantimpala, ngayon man maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Tayo ba'y lingkod ng ating Panginoon? Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, para raw tayo nagtatayo ng gusali. Amen po ba? Magkakunti na kapag amen ah. Ang ating pong pagtatayo, ang ating pong paglilingkod ay para po tayo naglilingkod, para po tayo nagtatayo ng gusali. Ayon sa ating ginawa, tayo ay pagpapalay ng ating Panginoon. Isang kwento lamang po bago tayo manalangin. Ito sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon. Doon po sa bansang Norway daw po ay maraming mahalagang batas. Sino na nakarating sa Norway? Sino na ba? Wala pa. Doon daw sa bansang Norway, bawal na bawal doon ho yung over-speeding. Pero wala kang makikita sa sada na nanguhuli. Bakit kaya ganun? Kaya maraming mga misasakan doon, oh, wala naman ang uhuling eh. Panay ang patakbo, lahat. Lumakpas ka man sa takbo mo, ang tulid mo, wala naman ang uhuli. Pero ang isang bagay na hindi nila alam, pagkuha nila ng lisensya. Ang laki ng babayaran nila ayon doon sa dalas nilang mag-overspeeding. Mahigpit, pero wala nang uhuli. Meron pa akong isa. Meron daw isang estudyante sa isang kilalang kolehiyo doon sa Norway. Sumasakay siya ng tren pagkasi papasok ng school. Minsan, sinubukan niya, hindi nagbayad doon sa tren. At pumasok siya ng school. Wala palang nahuhuli eh. Kaya nagpapagaling pa siya rin sa kanyang mga kasamahan. Ako ang dalas kung ginagawa yung sumasakay ako ng tren, pero nandun ako nagpapayan. Nung daw dumating yung oras ng graduation, hindi siya naka-graduate. Bakit? Kasi naka-rehistro pala yung kanyang ginagawa na hindi pagbabayad sa tren, kaya hindi siya pinag-graduate ng eskwelahan dahil hindi po karapat-dapat. Ulitin ko, hindi siya karapat-dapat nag-graduate doon sa eskwelahan dahil puro pandaraya ang kanyang ginagawa. Ganun daw ho, yung pagtatayo ng pundasyon. Nalalaman niya ba? Na naabot niya na po ba? May ibig ko sabihin,
yung pagtatayo natin ng pundasyon ayon sa ating ginagawa. Ayon sa ating ginagawa sa ating pong buhay. Kasi po, ang ating pong isang isang halimbawa lang po, ang pagka po ako'y nagtuturo ng salita ng Diyos sa bilangguan, ay madalas ko pong nagagamit itong halimbawa ito. Sabi ko sa kanila, ang pagkakilala sa ating Panginoon ay para bang ikaw ay nahando sa disyerto, marami kayo. O, maaaring kasama mo rin ay pamilya mo, kaibigan mo, kakilala mo. Nandun ka sa disyerto na wala kayong makain. Ando sa disyerto yon, nagkanya-kanya kayong hanap ng pagkain. Ano ba? Naghiwa-hiwalay kayo. Eh, sa paglalakad mo, nakatanggap ka, nakakita ka ng maraming pagkain. Ang ginawa mo, hindi mo sinabi ito sa mga kasamahan mo. Oh, sinahilin mo yung pagkain, namantalang yung mga kasamahan mo nagugutom. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi taon na yung gawain mo, magawa mo ng mente. Pagkapalayan ka ba ng Panginoon? Buti na nga lang mo dito sa atin, ang Diyos walang pulis. Eh kumita ka ng malaki, hindi ka nagbigay. Wala kang offering, wala kang tithes, kulang ang tithes mo. Buti walang pulis. Para bang si Ananias si Sapphira. Nagbigay sa ating Panginoon nung gusto pang lukuhin yung kanilang pag-ibigay. Ganun ho tayo, dapat po, kahit walang humuhuli sa atin, kailangan magbigay tayo ng tama. Kasi tayo rin ang mahuhuli. Paano tayo mahuhuli? Hindi tayo pagtatalaan ng Diyos. Diba? Alam nyo ba natin yun? O kulang ba ang kalaman natin? Na pagka hindi ka nagbigay ng tithes, ng offering, hindi magpapalain ng Diyos. Kaya, yun ho, ang isang bagay na pinakikita dito sa ating pong binasa na ng ating pong gusali. Tayo'y manalangin sa ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa amin pong nabasa na alam na ang Panginoon hindi mapagbibigay liwanag sa amin pong buhay upang kami magtagumpay bilang isang anak mo, bilang isang manggagawa mo, bilang isang tagasunod mo. Salamat po, Diyos, dahil ito, Panginoon, ang pinasasabi mo sa akin na ikaw, Diyos, ang Panginoon nag-uutos nito na sabihin sa kanila na sila, Panginoon, ay gusto magpalain, pero nagkakaroon, Panginoon, ng hadlang. Pero po, salamat sa pagkakataon to, Diyos, na unawan ng bawat sa amin, Panginoon, ang ibig mo sabihin. Kaya po, dalangin namin, Panginoon, patuloy ka magpala sa lahat ng magbibigay at maging ang perang malinig kong Panginoon ay patuloy na magamit lamang sa iyong gawain. Kaya po, salamat, umasa kami, nananampalataya at naniniwala na ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng pagkakataon na gawin namin ang nararapat at ikaw, O Diyos, ang bahala magpala sa bawat. Kaya, sa namin babalik lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. Salamat po sa ating Panginoon. Bago tayo tumako sa ating pong ulit panalangin, isang awit lamang po sa ating Panginoon. Tayo tumayo.
iyo bilang isang anak mo, bilang isang mananampalataya sa iyo ay ang kung magawa at mabigyan ka namin ng parangal sa pamagitan ng pagsambang ginawa namin. Kaya po, salamat dahil patuloy mong dinako ang mga anak upang kami, O Diyos, ay gawin namin ang aming tungkulin. Salamat din, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming pong narinig ngayon na ito'y dinala ng aming kapatid, Pastor Moises Divina. Ikaw, Panginoon, na nagpara sa kanyang buhay dahil, Panginoon, sa pagpapahayag niya na ito ng salita, Panginoon, nakita, nalaman namin kung anong dapat naman gawin upang kami, O Diyos, ay tunay na lumakas at tunay na tumatag ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya po, salamat sa kanyang buhay, dalanglan, Panginoon, patuloy siyang palain sa kabila, Panginoon, ng kanyang edad, Panginoon, ginagamit mo pa siya sa iyong gawain at patuloy na ikaw, Diyos, ang magpalakas at patuloy na lahat, Panginoon, ng kanyang ihibuin, tunay na pagpapala ang kanilang makakabing. Kaya manalangin din ng Panginoon ang kanyang pamilya na ikaw, Diyos, ang mag-iingat at gagabay upang sa pamagitan ng pagkapagamit nila sa iyo, sila, O Diyos, ay tunay na makaramdam ang pagpapala ng puso sa iyo. Tapos salamat, umasa rin kami na palataya na sa lahat ng ginamit mo ngayon. Kami nagkapasalamat sa lahat ng umawit, tumugdog at sa regard ng lugarin ito sa SOS, sa Asered, na patuloy mong ginagamit sa lugarin ito upang, Panginoon, gawin namin ang oras ng pagsampay, patuloy na lang maalaya ng aming paglilingkod. Salamat! Salamat din sa mga anak na tumalo upang makisa sa gawain. Alam na Panginoon, kami uwi, na talagang pagkabala upang sa loob ng San Linggo ko yung pagpapalang iyon na kami gagamitin at sa darating na araw ng linggo, yan muli ang kanilang painapak sa lugar ito upang magpasalamat, magpuri sa dakilang pangalan. Kaya po, pagpalay mo, Diyos, ang aming pag-ahulay. Ikaw, Diyos, ang mamulat ko ba hanggang sa kami, parating sa amin pa sa magtalantanan. Kaya naman, sa inamin magbalikan at papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng Panginoon Sus, at ating magsabi